Hello guys, good afternoon. I'm Sarius from CSC Carnivore. Uh, I would like to welcome you about the topic I'm presenting about PUFA, polyunsaturated fats, polyunsaturated fatty acid. Yeah, polyunsaturated fatty acid. Ano po ba to, no? Polyunsaturated fatty acid. Ang polyunsaturated fatty acid po is yung klase po ng fats na unsaturated. Once we said unsaturated po is meron po siyang double band. One or more double band po. Ano po ba yung epekto nito sa katawan ng tao? Ang epekto po sa katawan ng tao nito ay base po doon sa clinical studies is madali po siyang ma-oxidize po. Base po doon sa studies, once na pinaprocess to ng mitochondria natin sa pristine niya, sa cardiolipin, na-oxidize po. So, once na-oxidize po, is sumama po sa sistema po ng katawan natin, no? Sama-sama po sa mitochondria natin at doon sa cardiolipin. Yung cardiolipin po is yun po yung part po dun sa mitochondria, sa loob po yun, na doon po yung pinaprocess yung mga fatty acids. Not like saturated fats, na yung saturated fats po ay nakakatulong po yun para magkaroon po o mag-create po ng satiety, no? Yung pakiramdam na busog pagkatapos nyo pong kumain. Mostly po, ano po yun sa mga stearic acid. Yung stearic acid po, makukuha yun sa beef suet fats. So, yung beef suet fats po, yun po yung nakapalibot sa kidney, no? Yun po yung fats na yun. Meron din pong mga stearic acid sa beef tallow, sa kakao, meron po rin yun. Mataas po yung percentage ng kakao, nasa 33 to 40% of fatty acid ay stearic acid. So balik lang po tayo doon sa PUFA, no? Yun po yung kasi gusto kong i-emphasize kung bakit ano ba to, kasi bagong tunog sa tenga natin o bagong sa diet natin, no? Hindi naman po dapat sinasabing i-restrict, no? Ang sinasabi lang po namin sa science is yung PUFA is masama nga po sa epekto sa katawan, yung PUFA. Ano po ba yung may mga PUFA, no? Sa mga seeds oil po, seeds oil, yung matatawag na linoleic acid po, no? Tulad po ng mga corn oil, soya oil, sunflower oil, safflower oil, canola oil, yun po. Ngayon po, yung mga soya oil, no? Mga corn oil, kung mapapasin nyo po sa panahon ngayon, ang mga kinakain po ng baboy ay mga feeds po, karamihan na feeds ang pinapakain sa baboy, sa manok. Hindi lang baboy, manok, at is mga tilapia, bangus na po. So, yun po mga baboy, manok na yan ay katulad po ng sistema ng digestive ng tao. Ang digestive system po nila ay monogastric. Yung monogastric po ay pagka kumain po ng saturated fats, meron pong tinatawag na SCD1 na enzyme. Isa po yung nagpo-process po ng mga pagkain natin na para ma-convert niya, ma-desaturate yung fats. So kung kumain ka ng saturated fats, gagawin po ng sistema yon na gagawin niyang oleic acid. Yung palmitic acid po, gagawin niyang palmitoleic acid. Yun po.
Yung mga starch foods po, tulad ng mga ube, gabi, rice, amote, ano po, mga sweet potato, patatas, pagka ginawa po ginawang fats po yan ng sistema ng katawan natin, dinasaturate po na po, magiging saturated fats po yan sa tiyan, no, sa mga adipose tissue natin. Oho. Yung pong baboy na kumain po ng ganyang feeds, katulad ng corn oil, ng mga corn, tsaka soya, pagka pinrasis po ng katawan yan, PUFA, polyunsaturated fats, wala po yung kakayanan para i-convert sa ibang klase ng fatty acids. So, kung PUFA yan, kinain niya, PUFA po rin yung magiging taba ng baboy. So, ganun din sa tao. Pagka kumain kayo ng PUFA, PUFA po rin yung may lalagay nyo sa adipose tissue nyo. Opo, PUFA. Kasi walang way yan para may convert nyo sa iba pang fatty acid. So, over time, kaya nga lang sabi po sa mga video ko nung nakaraan sa insulin resistance, nadidevelop po yan 5 to 15 years na po para po mag-develop yan into Daddy, you wanna go on the wake? yeah, wait. Ano yung anak ko? 5 to 10 years bago ma-develop na pumutok yan na sakit sa katulad ng diabetes, hypertension. Gano'n po. Hindi po yan biglang magkakaroon kayo ng sakit. Yung sakit po nyo, kung magkaroon po kayo ng sakit ng diabetes, o hypertension, o PCOS, yan po ay dumaan sa proseso rin ng matagal. Ganyan po ang katawan natin, no? So kung maaaring gawa ng paraan ng sistema ng katawan mo na ma-establish niya yung katawan mo, gagawin po niya yan. Kaya lang, kung aabusuhin mo yung katawan mo, yun nga po, sabi ko, 5 to 10 years, madidevelop po yung sakit sa tao. Lalo po ngayon, nakakatakot kasi pabata na pabata yung mga nagkakaroon ng mga diabetes. Kanina lang, may nakita ako, may lumapit sa isang group namin na nag-post. O kahapon na tayo na po. 11 years old lang yung anak, may diabetes type 2 na. So, pabata po na pabata. Bakit po nagkakaganon po, no? Dahil po yan sa mga kinakaing PUFA ng tao, sa mga polyunsaturated fats. Kung makikita nyo po, yung mga binibili ng tao sa ngayon, sa mga grocery, kung titingnan nyo po yung mga ingredients niyan, bihirang-bihira po yung wala kayong makikita may vegetable oil. Karamihan po niyan, may vegetable oil na kasama sa ingredients. Opo. Mga vegetable oil, mga soya oil, corn oil, canola oil, sunflower. Hindi lang po makikita nyo yan sa mantika na binibili nyo sa grocery. Yan po rin ay makikita nyo sa mga ingredients na sinasama nila ng mga manufacturing food industry. Makikita nyo po sa mga pagkain nila yan na bibihira po kayo makikita na walang vegetable oil. Karamihan po niya may vegetable oil. So, kung sa pagkain po, para ma-maintain po yung ating health, is iwasan po yung mga PUFA na pagkain, na may PUFA na po. Kasi po yung may mga PUFA na yan is nakakasira po sa sistema ng katawan ng tao. So, tinagal-tagal ko po ng diabetes since 2009. 2016, doon ko lang na ano yung mga komplikasyon ko, no? Nagsama-sama, doon na yung nakaramdam talaga ako ng mga komplikasyon. Though mga 2012 nakaranas na ako ng mga komplikasyon, pero ininda ko yan mga 2014, 2015. Naramdaman ko yung ngipin ko nagkakaroon ng madalas sa singaw. Akala ko lang sa nakakain kong mga matatamis, o sa mga yung pala ako komplikasyon yun, periodontitis. Nagkaroon ako ng mga
IBS, ano po, sa mga paglalabo ng mata, pilitan ako mag-eyeglass. Nandiyan po yung mga ibang komplikasyon pa, no? Yung neuropathy. So, lahat po yun, akala ko, dahil lang sa kalakain ko, no? Pero yung pala, tama naman sa kalakain kasi yung sakit ng diabetes dahil po sa paglalabis ng carbohydrates. Kasama po rin yung PUFA. Pero bago po ako nagkaroon ng insulin resistance, ng insulin, tawag po dito, glucose intolerance na po, sa sakit ng diabetes. Glucose intolerance po yung tawag po. Yung glucose intolerance po, ay galing po rin sa PUFA. Napagmalabisan ko yung sarili ko sa pagkain ng mga PUFA sa mga kinakain ko. Oho. So, kasi mahilig din ako kumain ng mga pizza, donut, at yung pong mga ano pang mga pagkain mayaman sa PUFA. Mostly sa mga fast food, marami po yan. Sa mga, yung mga burger po, no? Yung mga buns, akala nyo with flour lang o all-purpose flour na po. Pero kasama po yan kasi may mga butter na nalalagay yan. Pero yung butter na yon, hindi po yan butter na galing po sa hayop. Mostly po yan, ang mga ginagamit pong butter nila dyan ay yung vegetable oil, like mga corn oil na po. Ganun po rin sa mga ibang ingredients na po. Yun po yung yun ang epekto ng PUFA na po. Bago po naman po kayo magkaroon ng diabetes o sino man po sa atin nagkaroon ng diabetes, nagsimula po yung sakit na yan. Bago kayo magkaroon ng glucose intolerance, ay yung pong insulin resistance na nagsimula po ang cause po ng pagkakaroon ng insulin resistance ay yung PUFA, yung polyunsaturated fatty acids na po. Kasi nga po, gaya ng sinabi ko kanina, sisirain po niya yung inyong mitochondria. Yung mitochondria po is yung tinatawag po natin powerhouse na po nung cells. Siya po yung tagagawa ng energy. Kung masisira po yung power cell na yan, at siya po yung tagabigay ng energy sa cells, ibig sabihin, kapag karamihan ng mitochondria nyo namatay sa loob ng cells, mamamatay po yung cells na pagka over time, magkakaroon po kayo ng mga metabolic dysfunction. Oho. Kaya, iwasan po natin yung PUFA. Marami po tayong makukuha sakit dyan. Over time sa pagkain po. Hindi naman po yan biglaan eh. Dahan-dahan po yan. Sabi ko sa inyo, 5 to 15 years yung PUFA para ma-develop po. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you very much sa panonood po. Just share po. Paki-share lang po yung video po natin sa mga ibang group na present na involved po kayo, ano po, para po matulungan po natin yung mga iba pang kasamaan o kamiyembro na matutunan po nila yung about sa PUFA. Shoutout po kay Sir Abril Katoliko Selag. Shoutout po kay Ma'am Deng Bunyig. Shoutout po kay Pinsan Jofel Tingalber. Shoutout po kay Ma'am Bernie Bukaton Tonawa Betaki. Salamat po sa panonood po. Thank you very much po. Bye.